Yeah, uh, we're taking a ride. Camaro. I'll show this to my wife. big kerfuffle here. Okay, everybody, slam on your brakes. You never know. Oh, they did run into each other. Oh shit. Yeah, they did. One of the Tesla, new one. Oh, listen to that power. Yeah. She kind of screams, but Buti na lang may mga tropa dito na marunong gumawa. Nasira kasi kahapon. Stuck kami rito. What's going on there? let's see what the fuck we can do with this. Is it loose? No, I got it. I had it tight, but I want to push it one way or the other. Good evening guys. Ayan. Luto ko ng maraming Charlie Chan. Pang ano niya yan. Baon niya yan bukas. Bit-bit niya. Tapos, blueberry pie at saka apple pie. So, dadalhin niya sa trabaho yan bukas. Magiging lunch nila. Yan. Yan, medyo marami-rami yun. Kala ko nga langanin di magkakasya eh. Kasi actually kahapon, kaya din ako na ihatid ni Dean. Nasakay niya ako doon sa kanyang Camaro. Pinakita ko ang bilis eh, ang lakas eh. Rurot nga, hindi pa nga merging, Makulit pumasok na eh. yung matanda na yun eh. Yung isa sa mga matandang kaibigan ko doon, matagal na rin. Kaka-close na yun. Tuwing Pasko may konti kami binibigay doon. Nagbe-bake ako. Tsaka kay Rick, yung matandang isa, yung nakasama ko na rin sinama ko na rin minsan sa vlog yun eh. Ayun, kanina. Ah, Good morning pa ako eh. kanina. I know it's morning. I don't know if it's good. Kasi nga hinatid niya ako kaninang umaga naman dahil kahapon nangyari nung ni-start ko na yung truck dito. Papasok sa trabaho. Ayaw. Tapos siguro nag-click nung pangatlong beses, di umandar na. Okay na, nakapasok na ako. Tapos nag-work na. Nung pauwi na, ayaw na uli. Hindi, tumawag ka pa na Tumawag pa ako nun eh, no? tumawag ka pa na ayaw nga mag-start kasi tinry mo uli, di ba, bago ka bumaba. Ginawa ko, kinontak ko siya, sabi ko, baka yung battery. Kaso nga yung battery, Papalit lang. last year lang, di ba? Binili nila last year. So, pasok pa sa warranty yung 5 years yata yun eh. So, inano namin, ano pangalan na ito? Chinek namin ng mga kasama ko. Pero dinala niya rin yung around 9 o'clock. Bago ako pumasok, na muna ako doon. Around 9 o'clock ng umaga, dinala niya na yung pan-charge namin. So, sinaksa ko na, chinarge ko, wala namang mawawala eh. Hindi naman ma-overcharge yun eh. Pagkatapos tanghali, ayaw pa rin pero ang lakas na ng battery. Nakakita mo na sa gauge niya. Wala na, sabi ko patay. Hindi nag-iisip na ako. Mahirap, kasi dito mahirap pagka talaga eh. Wala kang sasakyan, lalo sa mga Sa industrial na lugar area. namin. Hindi basta-basta. May dadaan bus pero ang layo ng bus stop tapos talagang waiting ka ng matagal. Mahirap ang Mag-Uber ka man, napakamahal. Puta dahil ang layo dito sa baka yung bus mo doon, yung bus stop na doon, layo rin yung lalakarin mo. Tsaka oras din ang abutin pag nag-bus stop ka. Ganun nangyari. Sabi nung isa kong kasama sila, sabi niya, let's try boosting it. Binoost din namin. Sabi nung hindi naman siguro sa battery kasi nung kinabit namin yung wire ng pamboost, ginanon niya, lakas ng kuryente, it's not the battery. Sabi niya, kung yung alternator naman, hindi ka na makakarating dito. Pag deads na. Sabi niya, hindi magpo-flow yung kuryente mo. Tapos dumating si Rick, sabi niya, baka yung start mo nga. Ni-start ko.
click, gumagano lang. Walang redondo nung makina. Sabi niya, hindi nag-engage yung yung starter mo. Malakas battery mo, Tawag kagad siya pinukpok muna namin ng martilyo. Kasi ganun daw yun, minsan yung parang nag-uumido. Umiipit siya. Kasi gear lang yun gumagano lang yung gear nun, tapos pag start na, umiikot na siya. Yun na yung magpapaikot ng makina mo. Umpisa lang yun, hindi naman nakatutok siya. Kumbaga yun lang yung mag-i-start na ganyan, tapos kakalas na yun. So, pinukpok namin, nakipukpok na rin. Una si Din pumupok taba nun, di ba? Hindi siya makapasok. Alam mo, gumapang siya mula doon sa likod, papunta doon sa harapan. Kasi nga, hindi siya pwede doon sa harapan dahil medyo palusong yung Buti na lang, truck, para diba? kayo madudungis. Hindi na kailangan mag-ingat sa Lahat kami gumapang Sabi ko, ako na. Alin ba dito? Sabi niya, basta pupukon mo naman yung kung makita mo malapit sa makina, yung starter nga. Pinukpok namin. Hindi, ikaw na mag-start. Sabi niya, di labas na naman ako. Buusit. Ako na magpupukpok para alam mo kung paano. Tapos start ko, ayaw pa rin. Palit naman yung isa. Siya naman pupukpok. Ayaw pa rin. Sabi niya, starter yan. Tawag na natin. Tumawag kami doon sa Auto Value. May kakilala kasi si Rick doon na matanda rin Kaya kahit pa paano, naka-discount. Oo, naka-discount na konti. Tapos sabi niya, naka-prep na to. Sabi niya, hindi na natin magagawa yan kasi hapon na. At saka, sabi ni Din, sino maghahatid sa'yo? Sabi ko, sasabay na lang ako dito kay Rick. Kasi anong oras, alas 4 na, no? Oo, sabi ko, sasabay na lang ako kay Rick, di ba? Tiga Northeast din yan. Sabi niya, hindi na ako doon nakatira. Umalis na kami doon. Wala na pala sila. Wala na pala sila. Yung katabi nung binibila namin na empanada dati. Nasaan na? Papuntang Malayo na. Chestermere. Wala na. Doon sa tatay nung asawa niya. May kausap daw siya, binibenta niya yung kotse. Paano ka ako yan? Sabi niya huwag kang mag-alala. Lahat din kami Nasa sasakyan. work din ako noon, kaya hindi naman ako basta dahil nasa northwest dulo. Sabi ni Din, ako nang bahala sa'yo. Ayun, napasakay niya ako doon sa Camaro niya. Pero bukod pa doon, dumaan muna kami doon sa Tobalyo, bumili muna kami ng starter. Umabot din ng 475, parang gano'n. Wala, parte ng yan yung mga problema sa sasakyan, lalo pag gamit na gamit ang sasakyan araw-araw. Kaso nga lang, kanina, in-install na namin. Nung in-install na, gumana na. Kaya lang, kailangan pa rin pala lagyan ng shims para tumaas na konti yung engagement nung gear niya. Gagawin ulit nila bukas. Gagawin ulit. Pero kanina yun nga, Canada Day. Problema nga namin kasi kanina papasok umaga. Ang pasok ko 5:30. 5:30 ako. Siya 6. alas 6. Tapos Southeast siya, Northwest ako. Wala naman kami ibang option kaysa siya ng Uber. So, kagabi pa lang, bago ko umuwi, kinausap ko na yung chef. Chef, ako malilate ako ha. Sabi ko nga 6:30 para kakuhatid ko muna siya. So, hinatid ko siya. So, all the way from doon hanggang sa trabaho, 47 kilometers. Ano sabi sa'yo ni, aga, tanggal niya na kagad yung Kasi pagdating ko, nandun na ba? Aga ako ng mga kasama mo. Kasi dumating kami sa work niya, 5:37. 6 pa ang pasok niya. Lahat na nila na yung mga nandun, nakaabang na nagawa na yun. Natanggal na ni Rick yung starter. Sabi niya, asan na yung yung starter, kabit na natin. Sabi ko, wala, nandun sa sasakyan ni dahil nga wala ako sa sasakyan. Nilagay ko doon sa sasakyan ni Din. So, antayin pa natin Wala na, mamaya na natin gawin yan. Dapat pala nagawa Pasok na. Ano rin yun laking bagay yung mga ganun Pero pag kasi, pag Christmas, bago kami mag-Christmas break, nagpapabake na ako ng cookie o kaya ng yung buko pandan or yung crema, yung refrigerator cake. Refrigerator cake. Yes. Alam ko last year gumawa ako ng mga yung crinkles. Last year yung Hindi, yung refrigerator last year kasi kumain pa si Rob nun
Tapos bukod pa rin kapag kami mga special event, nagpapadala ako sa kanya ng ano. Yun nga, papatikimin lang niya yung mga katrabaho niya. Eh, sabi nga niya, ayun na lang, tinatanong niya magkano bayad. Ayaw magpabayad. Ayaw magpabayad. Sabi niya, Sabi ko, abutan niya kasi nakakahiya. ang Siyempre, di ba? nagbabayad ka, sabi ganyan. Eh, paano pag ako naman yung makakailangan ng ng tulong mo? Sabi niya, magbabayad din ako sa'yo. Hindi, syempre. Insurance policy rin yan. Sabi nga yung mga matatanda sa amin. Sabi nga ni Dean sa akin I'm happy na maraming tumulong sa'yo kasi ibig sabihin, nagkakaisa tayo. Sabi nga. Oo nga. Pero yan yung sila mga natin. iba nag-uwian, sabi niya doon, alam natin kung sino yung kakampi natin tsaka yung hindi. Sabi ganun, may ano pa rin segregation pa rin Yung mga nasa, kung totoo sa dapat yung mga nasa department nyo, yung tumulong sa'yo. Wala itong... Pero baliktad Yung mga sa kabilang department na mga kaklose na hindi. wala, hindi rin naman kasi wala rin alam yung mga yun Kasi yung Tsaka iba hindi rin naman la obligasyon na. tumulong. Hindi naman... Kaya lang, sana man lang, pera ka man lang nung maihatid. Buti pa si Din, kahit pa paano na ihatid ka. Kaya namang mag-Uber, wala namang problema kung talagang walang... Pero doon mo kasi makikita yung pag grunch time na or pitpita na Kung sino yung mga... hindi mangiiwan sa'yo. Ah. Diba? Pero mo, anong oras ang labasan nila? 2:20. Nagstay yung mga, niya, yung katrabaho niya hanggang alas 4. Alas 4 na. Kung tutusin, Kinakagat na kami ng lamok overtime na yun kung nagstay sila sa trabaho, di ba? Yeah. Pero hindi siya iniwan. Ayaw magpano. Kaya kanina, ang request sa apple pie. Ako patay, sabi ko. Kaya ko naman gumawa ng apple pie. Kaya lang ako matrabaho Pareho kaming pang umaga nga. Sabi ko, hanap na lang kami. Sakto nakakuha kami nag-iisang apple pie. Kunin ko na yan. Sabi ko, dahil huwag mo nang bitawan Isa yan. na lang ba? Dapat Maraming nga ibang dalawa flavor. Peach at saka blueberry. Pero yung apple pie, dahil nga Canada Day. Apple pie talaga ang kinukuha mostly niyan. Yan ang Sabi ko, dahil huwag mo nang bitawan yan. Sabi ko. Tapos may pinunta kami bake shop kanina. Ang daming magandang review dun sa apple pie nila. Kaya pagdating namin, hindi naman nakalagay sa website na close. Nakalagay open. Kaya nagdadali kami kasi magko-close. Alam niyo kung ano yung masarap na apple pie? Yung dala nila Ricky tsaka ni Millet. Galing pa ng BC. Pero hindi siya yung hindi siya yung apple pie na traditional apple pie. Hindi. Medyo may siya, may twist. Kaya masarap. Parang parang ano ba tawag doon sa pie na yun? Parang thin crust lang yung niya no? Na medyo may custard na halo yung apple pie. Kaya masarap. Kakaiba So ayan. Kaya bukas ang dami niyang bit-bit. So kaya niluto ko na maaga, may cool down. Dahil para bukas na umaga, may lagay ko na sa bag bago siya umalis. Dun sa mga sitwasyon na ganun, dun mo makikita kung sino talaga yung yung hindi mangiiwan sa mangyari dun. Kaya sabi ko nga alam mo na yung di ba? Yung mga taong maaasahan mo na talagang dapat kayo magtulungan kasi although tinutulungan ko naman talaga si Rick tsaka si Dean, yung dalawang matanda na yun kasi pag nagkakatrabaho kami ganun, taka to si Rick ako agad ang tinatawag nun Tsaka syempre pagka mga ganyan syempre kayo lang din ang magkakasama dun ilan lang din kayo, di ba? So mga pagkakataon na gano'n syempre iba pa rin yung may tumutulong sa'yo. Hindi basta-basta Hindi yung bahala ka na dyan, sige tumawag ka na lang ng magtotoo kasi kung iniwan niya yung sasakyan dun sa sa work nila magdamag sabi naman nila safe naman may gate naman yung namin yung pinaka company kaya hindi basta-basta rin tsaka may nagtatrabaho naman sa gabi din yun. Hindi pa sila tapos bukas gagawin pa uli sana yun lang yung problema kasi sabi rin ng isang matanda doon sa Otobali na kaibigan ni Rick sabi una tumawag si Rick sabi ni Rick ba't kasi hindi nyo nilagyan ng shim alam mo naman na hindi na dapat may mga kasama yan sabi niya hindi naman namin guarantee na meron yung box ng shim pupuntay mo na lang yung bata mo rito siya na yung kumuha nung shim tapos dalhin niya yung luma babayaran ko ng 57 bayaran pa nabayaran pa sa debit din pumasok
Ay, naka, Same yung pan. mga, yun, lalo na dito sa Canada, sobrang mahal ng mga mekaniko. Sobrang Ano yung mahal. sabi, magkano pag papalit ng starter kung pupunta ron yung 700. labor pa lang, kasama na yan. Ah. Ewan ko kung ano yun, sabi nila eh. Sabi niya, mahina yung 700 mo dyan. Yung pa lang yun, baka higit pa. At saka hindi kagad. Hindi kagad mapupuntahan. Kasi nga, syempre, on call yun eh. Ito Parang mga ganyan special ako, ang yun. hirap. Ang hirap pagka pera talaga kagad yan. Kaya nga dapat naglalaan talaga. Eh, yung ano na yun, yung starter na yun, nasa 475 na kagad yun. Plus tax pa. Eh kasi ilang taon na naman yung sasakyan, 9 years na. Yun nga sabi nila eh, talagang lalabas na yung mga ano niyan. Doon na unti-unti lumalabas yung mga problema which is expected naman. Kaya kung may mga expenses, kumbaga Ano, alam mo naka-ready naman na. alam mo na darating at darating. Kaya kailangan Huwag lang yung mga major talaga na malalaki eh. yung halagang papagawa mo na napapaisip ka na, papagawa ko pa ba to, magpapalit. Pero sobrang mahal kasi ng mga sasakyan na yun, kung magpapalit ka, kaya nga namin, hanggat kaya ng sasakyan, gamitin. Sagarin na yung ano, kumbaga, hindi naman doon sa last pagin mo, syempre, inaalagaan pa rin namin, pinapaayos pa rin. Hindi, mostly naman taga pang trabaho lang talaga. Pantrabaho lang. Buti na nga lang buti hindi nangyari yan nung nasa Waterton or Canmore tayo nung may bisita. Oo, nung pinag-drive namin yung mga bisita namin. Kasi kung sa Waterton, ang layo nun. Sakit Tapos sa papahatang mo, papadala mo rito sa Calgary. Calgary. Canmore, medyo okay kasi malapit lang eh. Yung Pero- Waterton, mabigat yan. Waterton. Tapos wala, nung mga nadaanan naman natin, parang walang masyadong shop, no? Tapos nung mismo sa Waterton pa, wala kaming signal. Patay. Pag doon kayo naabot, tiyari talaga. Buti na lang, napag-adya pa rin na dito na sa trabaho nasira. May mga nakatulong pa sa'yo. Kasi umaga pa lang nag-start kung dito yun. Okay lang naman. Kaya lang. Doon ka sa trabaho, may nakatulong pa sa'yo. Kung dito yun, pipigure out ko talaga kung anong pwede kong gawin doon or tatawag Dadalhin ng talaga. mekaniko. Pwede, Although may kilala kami mekaniko kasi ang layo. Hindi rin naman niya basta mapupuntahan. hindi rin. Dahil tiga south din siya banda. Trabaho din yun eh. So antay mo. Pag yung mekaniko namin na yun antay mo talaga kailan siya available. Pero magaling yun, magaling talaga yun. So kung nagkataon magtsatsaga na hahatid sa umaga, Uber ka sa pag-uwi. Babas. Boss, layo. Wala, ganun talaga eh. Parang 2 oras ata yung bus pag nag-bus ka. Kesa naman mag-Uber, magkano agad yun? Baka 50 bucks Lagi ka agad matutulog yun. ka lang naman nun eh. No? Oo. Talagang sigurado sa bus. Baka lumampas ka pa. Para sa Pilipinas lang, lumalagpas ako dun eh. Jeep lang. Okay lang, pag lagpas mo, dyan ka lang. Hindi, kung lumampas ka, nasa station ka na. Balik ka na naman. Canada Day, Tirek. Tumirek ka. Yun ang Ang maganda rin eh, hindi ka naman lapin na bayan. Yun yung, doon ko nakita yung ano, yung pagiging kaibigan ng mga iba kong katrabaho. Yung iba wala lang, wala. Unexpected na mag-i-stay sila ng ganong katagal. Tama. Yun yung mga... Sabi ko nga dali mo na lang sila sa after kako, kain kayo sa labas. Makainin mo sila. Mga ayaw naman. Which is kasi syempre, tulong nga naman nila yun. Ayaw nga nila magpabayad, ayaw. At least yan, pagkain. Wala hindi nila matatanggihan kasi ibibigay na. Pagkain na, tsaka dala na eh. Tsaka lunch. Yun na Sabi yung nga, magiging lunch huwag nila. na. Ganun talaga. So yun lang naman guys, naichika lang namin sa inyo. By the way, Happy Canada Day. Happy Canada Happy Day. Canada Day. So hindi na kami, may mga fireworks sabi nila dapat. Pero umulan eh. Pero buhos ang ulan so malabo. Malabo na yun. Kami, tagal na naman hindi umattend sa ganun dahil nga laging daming tao, sobrang traffic. Umpisa pa lang ng siguro mga first 2 years Nung nasa natin apartment dito. tayo. First 2 years, 3 years. Ayun, okay pa eh. Pero ngayon, Punta ka lang sa may Center Street, matatanong mo na yung rekta ng, Calgary Tower, no? naupo lang kami sa sasakyan nun eh. Nasa likod kami ng truck, nakaabang sa fireworks. Ngayon, di na mangyayari kasi talagang daming tao. Meron ba tayong video nun? Meron din eh, no? Meron, pero hindi pa ata tayo nagbablog nun eh. Anong time na yun? Hindi pa tayo nagbablog nun. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.